morning, everyone. God is good. All the time. All the time, God is. Kamusta sa mga nag-work na madalas mag-OT ngayong week? Kamusta naman? Sa mga nag-aaral, sa mga student dito, malapit na ba ang mga exam? How about doon sa mga parents natin na busy sa kanilang mga anak, diba? Sa mga inaalagaan, sa kanilang pamilya, kung may businessman, diba? And I know, lahat busy for this past week. Pero sabi nga, this is the first of all, tulad ng series natin this January, first of all. And I just want to share lang this verse, Isaiah 56, 6-7. And sabi dito sa verse, and foreigners who bind themselves to the Lord to minister to Him, to love the name of the Lord and to be His servants, all who keep the Sabbath without desecrating it, and who have hold fast to my covenant. This I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will accept on my altar, for my house will be called a house of prayer for all the nations. So ganun katindi ang prayer. And this morning, before ipasa ang worship team, I just want to pray one another sa babae, lalaki sa lalaki, sa kanilang katabi. Sige, let's pray. Malakasin ang bawat encourage them. Come on. Pray. Yes, Lord. Thank you for this morning, Lord. Ikaw ang uunahin namin through prayers. And I believe, anuman ang prayers ng bawat isa, this morning, we lift us up, Lord God. Palakasin mo kami. And through this, we worship you more and encourage us, strengthen us, and remind us that you are God all the way, forever and ever. We thank you for everything. We lift you. We raise you. In Jesus' holy mighty name, everybody say, come on, let's worship. Amen. Let us worship our Lord this morning at talaga simulan natin to ng puno ng pagpupuri. Ayan, kaya if you find the place na kung saan comfortable ka to worship God, ayan, dyan ka na at talagang papurihan natin si Lord. And indeed that God is so good throughout the week and for the rest of our lives. At napaka-deserving niya to give all the praises and all the songs na ibibigay natin sa Kanya to praise and to be grateful sa Kanya throughout this week. Kaya let us sing this song and let us pray. Let us dwell in this place by singing this song. Kaya, come on, congregation, let us sing this song. Sabay-sabay tayo na papurihan ng Panginoon. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ang pag-ibig mo ay laging sabat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas, at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya dapat lang ng buhay ko sa umaga ay laging bago. Binabago mo ko araw-araw.
binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umagang kay ganda. Kaya dapat lang ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. One more time. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ngayon, bukas at kailanman ang pag-ibig mo ay laging sapat. Yes, Father, we praise you, we honor you. Yes, Jesus, indeed, na binabago mo kami araw-araw, Lord. And you always restore us, give us a new day, a new start. And thank you, Lord, for your love at hindi mo hinahayaan na hindi kami ma-restore every single day. Because in your presence, there's restoration, there's purification ng puso, Lord. Hindi mo kami hinahayaan na bumalik sa dati or magstay lang sa kung anong state namin. Because you're the God of change. Hindi mo kami hayaan na mag-dwell dun sa sin na hirap kami. Because through you, we are able to conquer that. We are able to natanggihan yung sin na yan, na ayawan yung sin na yan.
Because we love you more than our flaws, more than our sin, more than our own desires, Lord. We want to seek you, Lord. We want to know you more, to be deeper sa relationship sa iyo, Lord. And as we sing this song, church, let us take this opportunity to dwell in His presence, na hanapin natin siya. Na huwag tayong tumigil, kumanta, mag-pray, magpuri sa Kanya hanggat hindi natin siya na-encounter. We want to seek you, Lord, in this place. Let us invite His presence. Open your mouths, church. Let us invite His presence. Huwag tayong titigil na hindi siya ma-encounter in this morning. Lord, fill this place with your presence. Holy Spirit, come in this place. Purify us, Lord. Yes, Jesus. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, harian para sa amin, Panginoong Jesus. Nakilain ka sa buhay ko, O Diyos, wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, parinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, harian para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama,
sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Yes, come on. Nariyan para Feel the presence. sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka sa buhay ko. Come on, let's sing. Lift up your hand. Lift up your hands to the Lord. Worship Him more, more and more. Come on. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Diyos ka sa amin. Jesus, sa buhay namin, anuman ang paghihirap, anuman ang hardship, Ikaw lamang, Lord. Come on. Huwag tayong mahingang mag-speak to Him, Lord. Pray for Him. Pray for one another. Pray for a strong life group. Pray to produce more leaders. Palakasin mo kami, Panginoon, ang bawat isa, Lord. Your Holy Spirit, lift us up, Lord. Bring us the enlightenment. You nourish us, Lord. Come on. In your presence. Sabi nga, sa awit 46:4-11, may ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ika'y hahanga. Maging pagbabaka ay napapatigil. Sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tubukin. Sinasabi niya, ihinto ang laban, ako ang Diyos. Dapat niyong malaman, kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Come on. Ikaw lamang ang makapangyarihan na Panginoon. Lord, fill us up, Lord. In your presence, we worship you more. Kung minsan, Lord God, nakakalimutan namin na pagpurihan ka, yung presensya mo, Lord, ay sapat na.
ang kapangyarihan mo, ang magpapalakas sa bawat aspeto ng buhay namin, Panginoon. In your presence, lift us up, Lord. In your presence, there's wisdom. Come on, let's worship. Worship Him more, Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka sa buhay ko, aming Ama. Thank you, Lord. Thank you. In your presence, dakila ka from every nation, every tribes. Commemorate you, Lord. Your kingdom extends to Samaria and ends of the earth. Kami magpapagamit pa. Kami ay lalago sa iyo, Panginoon. Kami ay mag-harvest pa, magiging fruitful pa. Through you, Lord. Magiging faithful kami sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Muli, maraming salamat for reminding us, to encourage us. We thank you for everything. Ikaw lamang, Panginoon. We live you, we raise you. In Jesus' holy mighty name. Everybody say, Amen. Ayun. So, ako ulit ang host. And, ayun, nakakatuwa lang. This week, di ba, dami natin mga events. And nagkaroon tayo ng Wake Afar. And nakakatuwa kung may mga friends kayo, mga leaders kayo, mga pastors, ang daming mga posts. Kaya yun, we encourage us everyone na talaga, ngayon di ba, ang pinaka-topic natin ngayon for this January is first of all, previous, di ba, ang topic natin is seek first. And now, meron tayong panibagong topic which is will be discussed by our pastor. I just want to share this verse, 2 Corinthians 9, 10, 11, NLT version. For God is the one who provides seed for the farmer and bread to earth to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and produce a great harvest of generosity in you. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank you. So I just want to point out two points dito sa verse na ito. Sabi nga dito is bread and seed. So ang bread, usually, hindi sinasabi siya, nagsisimbolo siya sa Bible, which is a stable food na kailangan nating kainin. And pangalawa, is seed is need to sow or ipamigay. So, ano ba ang 2 points na dapat nating tandaan to be able for us to grow more and be fruitful? Number 1, act of increase to sow more. Maging faithful sa pagsusow. Diba? Sabi nga, ang farmer, lagi siyang nagsusow, lagi siyang nagtuthrow ng mga seeds to grow more. So, yung act of increase. And pangalawa is act of giving. Alam nyo ba, na binibigay ni Lord ang act of giving sa atin to cultivate ano pinakamahalaga sa atin, which is having to increase our generosity, our generous heart. So yung act of giving is binibigay ni Lord para mas mag-grow tayo and maging generous ang puso natin. So enjoy our fruit or labor, pero wag nating kakalimutan ang act of giving, which is to be abundant and have more generous heart sa aspeto ng buhay natin. So kung the more lumalago at nagiging generous yung heart natin, the more na nagiging fruitful ang harvest natin. Okay? So yun, before we, may mga magpapaikot ng ating mga basket sa act of giving. And sa mga nasa online, you can transfer also our tithes and offering, pati na rin ang ating first fruit through this ating mga tithes bank accounts sa BPI, Waira Christian Assembly, account number 1921-1196-46
and sa GCash, which is, yan, kay Ate Catalina Tulay, 0966-213-6727, and pwede rin kay Stella, which is 0966-6536-330. And bukod sa ating tithes and offering, meron tayong mission funds for our mission funds. Sa mga mighty warriors dito, kaya mag-support sa ating mga mission drives. At ngayon, di ba, last time, nakakatuwa, di ba nga, nagkaroon tayo ng mission sa Ilocos, and naka-fulfill tayo ng almost yung target nilang kailangan. Di ba? Nagtulong-tulong ang bawat isang mga leaders. Kaya nakakatuwa na ganun pala ang mga leaders natin to support our mission. So this, sa ating GCash, scan na lang. Yan. Support our mission. So, yun. So, pagpapay natin. Yan. Lord, thank you for this tithes and offering. I believe sa mga nakapagbigay, Lord God. Sa mga hindi nakapagbigay, Lord, touch their hearts, Lord God. Remind them na, Lord God, through this, mas dumami pa, mas lumago pa ang ating kingdom mo, Lord God, through your church, Lord, sa mga leaders, Lord, provide them more, become fruitful sa mga ginagawa nila, Panginoon. And through you, remind us na through this tithes and offering, pati na rin ang first fruit mo, hindi ito para, para sa pera, but because through you, mas lumugo pa through this harvest, mas ma-funds pa ang mga mission na ginagawa namin, Lord, sa mga full-timers namin, Lord God, na makapag-work sila ng tama through your kingdom and maging organized ang bawat events namin kasi meron kaming sapat na tithes ng mga support mo through God. And thank you for everything sa mga moments and sa mga binibigay mo, Lord. We thank you for everything. Kung minsan nalilimutan na mag-thank sa inyo. Maraming salamat for this. And we believe you, we raise you, in Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. So yun. So I'll give you the floor sa ating magpipreach, Reverend Joseph Selfo. Good morning. Ayan, magandang umaga muli sa lahat. This month of January, last Sunday na po. Ayan, again, kakapalit lang ng taon. Di ba, magpapalit na tayo ng buwan. Ayan. Today is January 28. Ayan. Excited naman masyado. Okay. So, last installment ng ating series, First of All. Ayan, First of All. At sa lahat, sa mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin ano ang dapat na maging una sa ating mga buhay. Tama? The first thing or important thing sa buhay natin, that is, last week pinag-usapan natin to seek first kingdom of God and His righteousness. And last week naman is about the first thing is to be in the right foundation. Yan. Okay? So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay very widely used pagdating sa YRAC. Pag pinag-usapan YRAC, kaduktong na nito ang change. Sabihin nyo, change. Yan. First to change is you. Okay? So, narinig nyo na ba yung quotation na sinabi, the only constant in life is change. Actually, dalawang bagay na hindi nagbabago sa mundong ibabaw ay una ay ang pagbabago. The constant. Napaka-constant ng pagbabago. Alam nyo ba, paggising nyo sa umaga, pagkaligo nyo, bago na kayo. Bukod sa bagong ligo, okay? Kayo'y bago na physically kasi nagpalit na yung balat ninyo. Kasama na yan na kuskus at ang mga libag ay patunay na kayo ay nagbabago araw-araw. Ayan. So, talagang araw-araw, isipin nyo naman kung hindi nagpalit yung balat ninyo. Diba? Ang kapal na niyan. Alam nyo naman, makapal na talaga yan. Pero, constant yon, pagbabago. At pangalawa ay ang ating Diyos na hindi kailanman nagbabago.
So, the only constant in life is change. And what we need to understand is anything that change lacks life, anything that stops growing starts dying. Anything na hindi nagbabago ay walang buhay. Tama? At kapag ka ikaw ay huminto na sa paglago at pagbabago, you start to die. Kaya nga, constant din sa YRAC, change movement. Kaya nga, may movement na may pagbabago pa. Okay? So, pag wala ng pagbabago, ano nangyayari sa'yo? Hindi ka na nag-grow. Diba? Pag hindi ka na naliligo, diba? Ang bigat na sa pakiramdam niyan. Pag ilang araw na. Diba? So pag wala ng pagbabago, hindi ka nag-grow, umpisa na pala yun din ng ating kamatayan. Okay, so the next question we really need to answer this year, yan, are you growing spiritually in your career, your leadership, or planning something new and impactful? Are you growing? Ikaw ba ay nagbabago, lumalago, at sa totoo lang, kasi nakakalungkot, no, na tayo ay nag-celebrate ng bagong taon, tapos wala namang bago na mangyayari sa buhay mo. Diba? Tandaan natin, ang sinabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. If anyone is in Christ, sa totoo lang, ang pagiging bagong tao, bagong ikaw, ay parate. Kaya nga sabi doon sa inawit natin, di ba? Tayo'y binabago. Binabago araw-araw. Amen? Tayo manalangin. Marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Sa umagang ito, we expect great things. We expect, Lord God, that new things because you are the God who is faithful every day. And nakikita namin ang katapatan mo sa bagong araw, sa bawat araw ng aming buhay. Sa oras na to, patuloy bigyan mo kami ng puso, Lord, na handang magpabago at handang makinig, handang isagawa ang iyong salita, Panginoon. Patuloy ang banal na Espiritu mo ang iniimbitahan namin na kami ay bigyan ng pusong handa at puso, Lord, na nais sumunod sa kalooban mo. Maraming pong salamat. We thank you, Lord, and we expect great things from you this morning. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ang problema sa bilang Kristiyano, minsan, diba, hindi the old has gone. The old has come and the new has gone. After ng encounter, after 3 weeks, after 1 month, di ba? The old has gone, declaration natin, and the new has come. Pero after few months, the old has come back again. Amen. Pero ang nais ng Panginoon sa atin ay tayo'y patuloy na baguhin. Sabi sa Romans chapter 6 verse 4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Therefore, buried with Him. The old has gone. Nung ikaw ay nag-undergo ng water baptism, literally that symbolizes the old self has been buried, nilibing na, at pag-ahon mo, ikaw ay bagong nilalang na. Hindi lang po yun seremonya, kundi ito'y pagpapakita ng pagsunod sa ginawa ng Panginoong Hesus. Katulad ng siya ay namatay at nabuhay na muli. And from that death, through the glory of the Father, we too may live a new life. So ano-ano ba ang mga dapat na mabago at sa ating buhay? Okay?
ayan ang pag-uusapan natin. Ano nga ba ang dapat nating pagtuunan ng mga pansin? I-focus natin. Alam natin na dapat tayo ay nagbabago. Diba? Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Tatlong bagay, okay, na kailangan ng pagbabago sa buhay natin na binanggit dito sa Ephesians chapter 4. You were taught with regards to your former way of life to put off your old self. Simula nung tayo ay kumilala, nagkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, kay Jesus, sabi dito, we were taught to put off your old self, which being corrupted by, number 1, deceitful desires. What must change? Ano mga bagay ang dapat na mabago sa iyo, sa atin, sa mga tao? Okay, eto, kung tayo ay tunay na sumusunod kay Kristo, una, may deceitful desires. Yung mga hidden motive, hindi mo lang sinasabi. Hindi lang natin inaamin. Ito yung mga desires, meaning, mga gusto mong gawin at maranasan na ayaw mong sabihin. Di ba? Mga desires na kasi alam mong mababaw or mga mali. Minsan na pagtatakpan ng pinagtatakpan na gusto ko lang naman yang ma-achieve yung mga desires na yan. Gusto mong gamitin sa Diyos, pero kunwari ang reason mo, bakit minsan wala kang time sa ministry? Sasabihin mo, di ba, ayaw mo mag-commit sa missions. Ang excuse mo kasi ay gusto mong tumulong sa pamilya mo, kaya nagpapaka-busy ka. Pero, in reality, gusto mo lang talagang lumaki yung personal income mo, finances mo, para mabili mo yung gusto mo. May mga pagkakataon na gano'n dahil meron kang kaya ka nagpapaka-busy sa yung work kasi meron kang gustong bilhin. Pero ginagawa mong dahilan na dahil na busy ka na, dahil para sa pamilya. Para sa pamilya. Yung pala para sa personal lang. Ayan, dahil gusto mong mag-travel, di ba? May mga ganyan. Hindi lahat. Di ba? Pero kadalasan, may mga, kaya sabi, ito yung aking goal, travel goals. Kaya ako nagpapakahirap dahil gusto kong mag-travel. Di ba? Pero, ang gusto mo nga, yumaman at magarbong buhay. Pero, napagtatakpan. Yan yung mga hidden desires, deceitful desires. We may not say directly na yun yung desire natin. Pero sabi nga, deceitful eh. The heart is deceitful, beyond cure. So, we cannot say that our hearts are pure. Ang puso ng tao ay deceitful. And there are hidden desires within our hearts na being deceived. Kaya nga sabi, always surrender your heart to God. Guard your heart, sabi, di ba? Guard your heart, for it is the wellspring of life. Kaya nga, we need to guard our heart. Yan. Patuloy nating bantayan ang ating puso. Let us guard. Nakita ko si Kapusa eh. Nasa harap ko kasi si Kapusa. Like your and follow. Ayan. Ayan, mga kapusa. Ay, kapuso. Okay. Ang puso natin, sabi nga, guard your heart. Bantayan ng puso. Kasi may mga desires tayo na hindi natin minsan maamin. Yan.
Yan, yung gustong-gusto mo naman, minsan gustong-gusto mo naman mag-ministry. Yan, wow. Gusto mo mag-worship leader, mag-speak sa harapan, di ba? Pero in reality, you want to serve, pero ang totoong gusto mo pala ay makakuha ng maging center of attention. Ayan, hindi lahat, okay? Pero pero meron tayong, pag nandun ka na sa limelight or nandiyan ka na, mayroong desires na ganyan to be famous. Di ba? Kaya, watch out. Di ba? Kaya nga, patuloy natin bantayan. Yan. Minsan, di-disciple ka naman. Di ba? Pero ang dinidisciple mo lang ay yung mga magaganda at pogi. Di ba? Pero ang totoo, may hidden desires ka pala. Di ba? So, we need to check yung mga excuses natin sa pagsunod sa Panginoon. So, nobody is excuse. We can be deceived sa ating mga pagdanais. Kaya always, we need to surrender our desires to God. Kaya, ano ang dapat nating bantayan? Diba? Kaya sabi dito, you were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by deceitful desires. So what must change is the desires of your heart. Diba? Give all the desires surrender your desires to the Lord. Okay. Diba? Take note. Pangalawang bagay na dapat na magbago, yan, mga inner desires, pagnanais. Pangalawa, binanggit dito sa verse sa Ephesians, to be made new in the attitudes of your mind. To be made new in the attitudes of your mind. Ano yung mga to? The mindset. May mga mindset tayo o basihan ng pag-iisip at ugali natin. Ano pag sinabing na set na yan? Ibig sabihin, yan yung naging standard ng kaisipan mo, prinsipyo ng isip mo. Tandaan natin, lahat tayo may kanya-kanyang mindsets. And sa totoo lang, yung mga mindsets na yan ay may pinanggagalingan at karamihan dyan ay galing sa itong mga bagay na to. Una, good or bad experiences. Diba? Ang ating mindset, kaya na-set yan dahil sa ating mga experiences. Good or bad. Okay. Ang trigger factor niyan, yung mga naranasan natin at patuloy natin naranasan sa buhay. Pag maganda at masaya yung naranasan mo sa isang bagay at na-encounter mo yon, di ba, nagkakaroon ka ng kaisipan. Halimbawa, na-bless ka, no, nagbigay ka. O so, patuloy ka, kanina, di ba, na-exhort ka. At nakita mo yung principle na yon. Then, the Lord blessed you. So, automatic, yung experience mo na yon, di ba, nagkaroon ng mindset na dapat maging tapat ako sa pagbibigay. Kasi, always tapat din ang Diyos. So, through that, your attitude change. Dati kang stingy, dati kang kuripot, dati kang ayaw mo magbigay, pero dahil sa experience mo, nabago yung mindset mo. Kaya, kahit Word of God, na-overpower na rin minsan ng experience mo. Pagka naman may mga maling prinsipyo na na-experience mo, na involve yung emotion at yung flesh mo, ayan, nabago na-overpower na ng Word of God. Pagdating naman sa mga emosyon, ayaw mo na magtiwala dahil nasaktan ka. Di ba? Bad experience. Di ba? Yan yung mga, kasama na dyan yung mga traumatic experience. Kaya ayaw mo nang magtiwala. Kaya di ka na, minsan hindi pala yung Word of God ang basihan mo na. Okay? Ng mindset mo. Okay? Kaya, hindi ka na nag-iisip sa decisions mo kasi mas mabilis ang reactions and emotions mo. O napangunahan na ng trauma. Ayan. Hindi yung word ni Lord, yung experience na pinaghahawakan mo. Okay? So, attitudes of your mind, ano ang mga pinaghuhugutan yan? Pangalawa is people who influence you for good or bad. Your attitude
is based on the people surrounding you. Kaya nga sinabi, mga surroundings, environment. Di ba? Pwede yung parents mo, teacher, professor, asawa, celebrity, or mga hinahangaan mong tao, ayan ang naging source of influence, good or bad. Di ba? Ayan yung nagiging mga hinahangaan. Nagiging mindset mo din yan. Nagiging mindset natin yan. And tayo pa naman, no? Mga Pinoy, basta gusto natin yung tao, kahit minsan mali na yung ginagawa, mali na yung katuwiran, di ba? Pinipilit pa rin nating i-justify. Parang feeling natin, yung taong ina-idol natin, kaduktong tayo. Parang matindi pa sa kamag-anak na ipagtanggol mo. Di ba? Di ba? Yung mga ganyan. Lalo na pagkadating ng eleksyon, parang kamag-anak ka ba? Parang tinakwil mo yung kaibigan mo para doon. Di ba? Parang minsan, yan yung nagiging set ng isip natin because of the people that we idolize or influences us. Mas pinakikinggan pa natin sila kaysa sa Word of God. Yan. Yan ang reality. Kaya nga watch out those people that are close to you. Yan, sabi, name the 3 to 5 people who are closest to you and we can see kung sino ka at ano ang mararating mo. Diba? And also, name the 5 influencers na kahit hindi mo kakilala na binabasa mo, 'di ba? Na pinapollow mo, watch what you follow, 'di ba? Ay dahil ito yung magi-influence sa'yo, hindi mo namamalayan yung gawin nila naging mindset mo na rin. 'Di ba? Pangatlo, what influences our mind is education. Yan, maring mga yun nga, mga libro na mga natutunan mo sa school kasi feeling mo sila yung may authority at inaral nila yung mga bagay-bagay. Tandaan mo, ang mga author ng libro katulad mo din. Kaibahan lang na isulat yung kanilang mga opinion. Madami ka ring opinion eh. Nasa comment section nga lang ng kapitbahay mo. Di ba? Na yung opinion. Hindi lang naisulat. Pag sinamap, meron ka ng Book of Marites. Di ba? So, i-compile mo yan. Okay? Pero, kaya, ano yung education natin? Kaya mahalaga na yung inaaral natin, sabi nga kapag nag-aaral ka even sa Bible school, eat the meat and throw the bone. Ibig sabihin nun, kung ano lang yung mas masustansya, yun yung kunin mo. Hindi lahat ng sinasabi ng tao sa paligid mo ay sundin mo. Ang tamang sundin ay ang salita ng Diyos. Amen? Pangatlo is the society and environment. Yan. Family, community, and social media. Kasama na yung environment na yan. Ito yung mga pinakamalaking influencers, thinking, and behavior na nag-influence sa atin. Lalo na dahil sa totoo lang sa panahon ngayon, di ba, nagugulat ka kung ano yung, alam nyo ba na merong program yung social media, tinatawag nating algorithm sa internet. May tinanong ako na nag-work sa Google. Yan. Paano nag-work yung algorithm? Nagtataka ka ba? Parang, pinakikinggan niya ba yung pinag-uusapan namin? Nag-chat lang naman ako ng tungkol dito. Lumabas na lahat tungkol sa pusa. Tungkol sa, ano ba yung mga huli mong chinik. Lahat na ng lumalabas doon na ads. Diba? Ano to? Ini-stock ba ako ng diba? Ng Facebook or social media? Ganun din yung environment. Actually, hindi po yun ini-stock. May algorithm na ginawa yung mga tech na yan. Yung mga technology ay kapag sinearch mo daw ito, after a month, ito na daw yung mo. Yun yung algorithm. May destination yan
na inano na nila, nakaprogram na yan. Na magugulat ka, after sinearch mo rin ganito, automatic, nakaano na yan. Lalabas na yung, after 1 month, ito na yung isa-search mo. Na ano na nila, lalo na yung AI, patalino ng patalino yan. Kasi nga, yung format ng buong taon ng lahat ng tao, tinignan nila yan kung ano yung nagiging trend. Yun po yun. Ganun katalino. Diba? Kaya magugulat ka, ini-stock pa ako ng Facebook. Hindi. Talagang ano lang. Meron din mga keywords na minsan once mo lang i-search yan, lalabas na lahat. So, watch out. Kaya parati i-clear mo yung ang susi dyan, i-clear mo yung history ng mga search mo, mga bagay na yan, para malinis ulit. Or kaya, i-clear mo, wag ka na mag-login. Mas clearer. Yan. Dahil additional environment yan na nagbibigay sa atin ng kaisipan. Okay? And, kaya nga ganun din yung environment, literally, social environment. Diba? Kung ano yung kinalakihan natin na lugar, ganun din tayo. Pero ngayon, makikita mo yung mga bata, ang gagaling mag-English, may mga YouTube community na, di ba? YouTube babies. Yan. Kaya nga, it sets a mind, di ba? Parang, even, may kasabihan, di ba? Watch what you see, it becomes your, may kasabihan na ngayon, it becomes your thinking, di ba? And ang ending, it becomes you, who you are. Naging behavior mo na siya. And panglima is psychological problem like insecurities, bipolar, and others. Ito yung problemang ito, yung maaring resulta ng mga unang sinabi natin ay maaring dahil marami kang magagandang experience, nagkaroon ka ng psychological problem like insecurities and bipolar. Alam nyo, ang good experience ay walang kaibahan sa bad experience. Sabi nga, may good trauma and bad trauma. Same, it can paralyze us to go further and to desire change. Kasi ito na masaya na to. Comfort zone na. Ayaw mo na ng pagbabago. Sa sobrang namang sakit, ayoko na rin magbago. Diba? Ganun, psychological. Like being obsessive-compulsive, super melancholic or choleric, diba? Maaring dahilan yan na naranasan mo at nakaraan mo. Super pagiging selosa, dahil din sa mga nakaraan, insecurities. Isa sa pinakamahirap mabago yan, yung mga insecurities na yan. Diba? Parang kumakapit, matindi pa sa mantsa. Diba? Sabi nga diba, lahat ng, ang pagdating sa insecurities, it is about self. It's all about parang forgiving yourself. It's all about insecurities. Diba? Ang pinakamahirap patawarin, hindi yung mga tao sa paligid mo, kundi yung sarili mo. So para mabago to, kailangan mo maging super aware ka na ikaw ay insecure. Kaya pala utos ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ang susi sa lahat ng mga nagdulot ng attitude ng ating isip, ang mindset natin, yan mga experiences, yung mga tao, education, environment, at psychological insecurities na dulot nito, lahat ng ito, pag naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, bago yung verse na yan, do not conform any longer to the, but be transformed. Ang sabi doon, therefore, sabi doon is, sa Romans 12:1, binanggit dito na, as we realize kung ano ang ginawa ng Panginoon
Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Therefore, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed. Therefore, I urge you, sabi doon, brothers, in view of God's mercy, in view of what the Lord has done, in view of what God has offered to us, saved you, give His life. In view of that, sabi doon, do not conform. Offer your bodies as living sacrifice. Magkakaroon ka lang ng malalim na dahilan para baguhin ang iyong isip, ang attitude, kapag naunawaan mo din yung ginawa in view of God's mercy, in view of what He has done on the cross, in view of the love of God sa atin. Sabi doon, offer your bodies. Paano mo in-offer yung katawan as a living sacrifice? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Being transformed by the renewing of your mind, therefore, para saan daw? Para makita natin ang kalooban niya. Change your attitude of mind in accordance to God's will and His words. In view of God's mercy, then you will be able to test and approve what God's will is. Kapag tama pala yung perspective natin, nagpabago tayo sa Panginoon, magiging tama yung pag-iisip natin, your attitude of your mind in accordance to God's will, then you will be able to know. Sabi doon, you will be able to test and approve. Kapag tama yung isip natin at nakapundasyon, sinuko mo sa Panginoon, then maa-approve natin yung kalooban niya sa buhay natin. Again, sabi nga, ang pinakamahirap baguhin is yung insecurities natin. Diba? Unless you encounter the Word of God, katulad nga sabi natin, may rema, nagrema yung Word, yung Logos. Logos is the letters, rema is the living Word. Buhay na salita ng Diyos. Kapag nagrema ang salita ng Diyos sa iyo, mababago nito ang insecurities mo, ang mindset mo. Pag naging buhay, pag sinabi yung Matthew chapter 6 verse 33, yung last week natin, seek first the kingdom of God, ang nakikita mo hindi yung letters na, yung word na seek, S-E-E-K, di ba? Hindi yon. Ang nakikita mo yung sitwasyon na, or yung experience mo na nung inuna mo ang Panginoon, truly the Lord blessed you. A specific instance, do not worry about tomorrow, but let tomorrow worry about itself. May instance sa buhay mo na nagtiwala ka sa Diyos, ang naaalala mo yung yun, hindi yung word. That is the rema, which is, na-transform ka na. Renewing of your mind. Tama? Kaya patuloy, seek ang word ni Lord. Pangatlo, mababaguhin natin, behavior and lifestyle. Paraan ng pamumuhay at asal. Okay? To put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Behavior and lifestyle. Una, desires, deceitful desires. Hindi naman babaguhin yung mga desires natin. May mga desires naman tayo na binigay ng Panginoon sa atin. Godly desires. Attitude of your mind, the mindset. At pangatlo, yung attitude or behavior na pakikita natin to, progressive yan. Nagsimula sa isip, nagsimula sa desire, isinaisip, at isinabuhay. Di ba? Pero, kaya dapat sa simula pa lang, itama na natin yung desires natin. Dahil yung behavior natin, ayan. Yan ang problema sa maraming Christians. Nagbago lang ng religion, ng church, pero di naman nagbago yung behavior and lifestyle. Di ba?
Nagbago ka lang ng pinupuntahan lugar. Pero same pa din. Dapat magbago rin yung behavior natin, habits natin sa buhay. Dapat mawawala na unti-unti mga bad habits. Masamang ugali. Yan, pagmumura, pagsusungit, pagchichismis, pagsisinungaling, at marami pang iba. Ano ang dapat makita? Ang totoong bunga ng banal na spirito at pag-ibig ng Diyos. 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. Ang bunga ng pag-ibig, the definition of love, love is patient, love is kind. Love does not envy, does not boast. It is not proud, it is not rude. It is not self-seeking. Patuloy natin basahin. Sabay-sabay. Love does not delight in evil. It always protects. Ayan ang bunga ng pag-ibig. Totoong nagmamahal is patient, kind, di ba? It does not envy. Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dapat memorize mo yan. Di ba? Dahil ito ang dapat makita sa atin. Ang totoong pag-ibig, the true definition of love, and the fruit of the Holy Spirit. Huwag kang malalaglagan ng joy. Kasi prutas, di ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Pero nakalimutan mo yung self-control. Bagsak ulit, di ba? Kaya nga sabi, the fruit of the Spirit is like a grape, di ba? Ubas. Pero ubas yon, iisang prutas. Pero pag kinain mo yung ubas, hindi nangangahulugan na ito lang yung love, ito lang. Di ba? Hindi. Kumbaga tayo ay may bunga ng banal na spirito. Di ba? Maliwanag ang sinabi. If anyone is in Christ, the old has gone and the new has come. Now, sa tatlong area ng buhay natin, di ba? Ang ating mga desires. How's your desires? Ano nga ba yung mga desires natin? Ano yung mga mindset natin na dapat pang itama? Ano pa yung mga bagay na naging bunga nito sa atin, mga behaviors and actions natin na hindi natin napapansin, ay kinain na tayo ng sistema nating mga nakaraan natin. Unless, sabi nga, unless you assess, sabi magkaroon ka ng self-assessment. Ano yun? May Johari's window na tinatawag, di ba? Ano yun? Yung mga bagay na alam mo, di ba? Mga bagay na hindi mo alam, pero alam ng iba. May mga bagay na hindi mo alam at hindi rin alam ng iba. At may mga bagay na ano pa isa? Aalamin mo pa lang. Di ba? So, yan mga bagay na yan ay paano mo malalaman? Through your mentors, through the Word of God, through your leaders, through your colleagues. Ibig sabihin, mga kasama mo, mga kapwa mo Kristiyano. Kaya kailangan natin ng fellowship, being better together. This year, 2024, what is your declaration para ma-achieve mo yan? At higit sa lahat, ano ang pangako ng Lord sa iyo na panghahawakan mo para tuluyan na ngang maging bagong tao, bagong ako? Alam nyo, bukod sa Diyos, alam nyo, isa na lang yata ang loyal sa mundo. Itanong nyo kung sino. Di yung aso nyo. Diba? Napaka-consistent at di nagbabago. Tama? Pagbabago, isang bagay na lahat gustong matanto.
Lahat ng tao gusto ng mga bago. Tuwing Pasko, tuwing magbabagong taon, bagong damit, bagong sapatos, at bagong pagkatao. Tama? Sa lahat ng ito, isa lang aking napagtanto, ako, ikaw at ako ang susi ng pagbabago. Sa mundong puno ng mga tao, oo, ikaw at ako, na may Kristo sa puso, ang magdadala ng tunay na pagbabago sa mundo. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has come. Maisapamuhay natin yung pagbabagong ginawa ni Jesus sa atin. Ayan ang tunay na pagbabago sa mundo. Totoo at may bisa ang ginawa ni Jesus sa krus para sa atin. Pero kung di tayo magiging conscious sa mga dapat na magbago sa atin, hindi natin isusurrender ito kay Jesus, hindi tayo magbabago. Tandaan natin, ang goal natin ay maging kamukha ni Jesu Kristo. For those who God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Ang main goal ng buhay natin, to be like Christ. Tayo'y binabago araw-araw at magpapabago araw-araw sa Panginoon. Hindi ka magbabago kung hindi mo alam kung ano ang dapat baguhin. Kaya sa tatlong bagay na yon, sa ating mga desires, sa ating mga isip, sa ating mga gawi, let's assess through the Word, through people, through our leaders. Ano nga ba? Masakit tanggapin, pero dapat baguhin. Amen? Tayo tumayo. At sa oras na to, only Christ, only God can change you, can change us. At patuloy na magpabago, patuloy na magsuko ng ating mga plano sa paanan ni Kristo. Hallelujah. Lord, lahat ay yuyuko at pipikit. Thank you, Lord, for this time, reminding us as we end this month of January, isang buwan ang nakalipas ng 2024, assessing, Lord, the life that we had, the life that you promised for us to have. We pray, as we listen through your words, nakita namin, Panginoon, meron kami mga desires, mga hidden desires, deceitful desires na hindi naka-align sa kalooban mo. Baguhin mo kami, Panginoon. May mga bagay kami, mga kaisipan kami, Lord, na hindi naka-align sa isip mo, sa puso mo, Panginoon. Baguhin mo kami. May mga gawi kami, Lord, na hindi naka-align, Panginoon, sa nais mo at nais mong gawin sa buhay namin, sa church, sa community, sa workplace, and even sa campuses. Lord, right now, we surrender to you ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na may hawak sa aming mga mundo. Hallelujah. Come on, let's all raise up our hands as we sing again the faithfulness of God sa ating buhay. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Mahal ng tulad ko. Yes, Lord. Ginawa mo lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, Wala nang
Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin Ka. Dakilain ka sa buhay ko. Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin Ka. dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Right now, let's continue to be in the presence of God. Search me, O God, and know my anxious thoughts. Search me, O God. That is our prayer this morning. Lord, search me. Dahil hindi ko alam, Panginoon, kung ano ang kalagayan at tunay na kalagayan ng aking puso. Lord, we are here. Search me, O God, and know my anxious thoughts. Sa oras na ito, anuman yung mga bad experiences, traumatic experiences na naranasan mo, na hindi mo pa lubusan na ipagkakaloob sa Panginoon. Again, yes, we acknowledge there are psychological, emotional traumas. There are mental health issues. But with God, nothing is impossible. With the Word of God, everything will be changed. Lord, let your Word, O Lord, and let your Holy Spirit work together in our lives right now. We surrender to you all our insecurities. Come on. Ano pa yung mga bagay na yan? Just lift up your hands. Lord, I give it to you, Lord. I want to be changed. I want to seek you first. I want to be what you want me to become, Panginoon. And who you want me to become, Lord, this year 2024. Unless you change me, Lord. Unless the Lord moves sa buhay ko, Panginoon, wala akong magagawa. Lord, we acknowledge, I acknowledge, Lord, apart from you, I can do nothing. I am nothing without Christ. And to be like Christ is my goal. Lord, patuloy pagpalain mo ang bawat isa. Hindi lang po ito narinig, bagkos, magsilbi ito, Lord God, na pundasyon sa taong to. Na magiging watchful ako, kami, sa aming mga desires, sa aming mga pinapanood, sa aming mga nakapaligid. Lord, thank you because we have the hope in you. And that we believe, Lord, that you are changing us every day. We bless you, Lord. We honor you. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. You. Maraming salamat, Reverend Joseph, for your and napakagandang topic for this morning. And it is always striking to me talaga, lalo na dito sa topic natin ngayon, isa pa. First to change, sabi nga ni Reverend Joseph, I just want to point out some of yung mga diniscuss niya. So number 1, yung deceitful desires. Number 2, attitude of your mind. Number 3 is your behavior and lifestyle. So sabi nga ni Reverend Joseph, yung constant change, yung pinaka-constant ng lagi isang pagbabago.
Anything that does not change lacks life. Minsan, yun nga, dapat kailangan natin kapag meron tayong mga deceitful desires, we guard our hearts and surrender our desires. And mostly, we need to have that attitude of your mind. Lagi mong babaguhin. So ito nga yung laging dinideal sa life retreat, yung pagbabago ng attitude natin. And minsan nare-remind rin talaga ako. Kasi for the past, na rin, almost matagal na ako sa church. And ako isa sa mga original life group ni Reverend Joseph. And kung makikita namin, ako yung siguro, I just want to share na, pinakapasaway sa life group niya. And kung makikita mo kung ano na kami ngayon, yung mga original life group ni Kuya Joseph, yung iba, syempre, yung iba, mga nagsiwalaan na. And yung kami mga natitira na strong and standing firm, yung iba, nagtayo na ng kanilang mga church, yung mga outreaches. And kung laging last time nagkaroon kami ng reunion, and nagsalo-salo sa isang birthday ng anak ng isa sa mga ka-life group ko. Ngayon, it always reminds me how grateful is the Lord and graceful sa mga buhay natin na kahit minsan tayo, hindi naman, lagi tayong pasaway, lagi tayong sa mga attitudes natin. But God always changes us. Sabi nga, physical problem like insufficiency, bipolar, and others. And changing your attitude or mind in accordance to God's will in His words. Sabi nga, dapat magbago yung behavior sa buhay natin. It's always a process na lagi natin dapat sundin. And always it reminds us na ikaw ang susi ng pagbabago. May isa sa pamuhay lang natin yung pagbabago kapag yung word ni Lord ay talagang nagpabago o na-born again talaga tayo. Diba sabi nga, lagi yung dinideal sa life retreat. Diba? And always, yun nga, encourage us. Sabi nga sa 2 Corinthians, therefore, if anyone in Christ, lagi tayong the new creation. The old has gone, the new has come. And yun, hopefully, tayo, yung attitude natin, and through this, yung pagbabago sa buhay natin, ay maging tatak na rin sa ating isipan at puso. Okay? So yun, before we end this service, I just want some announcements. So yun, tuloy-tuloy, meron tayong SWC, every 3 service, 9:30, 2 p.m. and 7 p.m. And meron tayong online via Zoom, 9:30 a.m. So, yun yung ating mga services. So, wala tayong escape. Di ba? Kung hindi tayo nakatin ng morning, may afternoon. Kung hindi tayo nakatin ng afternoon, meron tayong evening. And kung hindi tayo makatin ng tatlong kasi nandun tayo sa nakagala, pwede tayong mag-online sa Zoom. So, yun. Next. Meron rin tayong Central Morning Prayer. Every Saturday, 7 a.m. So yung palakasin natin, ang bawat isa, lalo na through prayer, di ba? Always give us as guidance to the Lord. And this, lalo na ang mga central leaders, and mga mentors na natin, pwede nating invite every Saturday morning. Sama-sama tayo mag-pray at pagpurihan ng Diyos every morning. Okay? So number 3, meron tayong announcement next. Donation drive for Y Kids. Siyempre, yung mga young at heart, di ba? May mga anak. So meron tayong mga donation drive. Pwede tayong mamigay ng school supplies, mag-donate ng school supplies, art materials, snacks, mga foods. Kung meron kayong mga extra candies, mga chicheria, mga books, kung meron kayong mga pinaglumaan sa bahay, di ba? Pwede kayong mag-donate. All donations will be given at i-collect sa January 28. At meron tayong dyang box. Ayan, nakikita nyo, 3 box. Pwede tayong maglagay ng mga donation natin dyan. And ayun, for more details and inquiries, we can reach out our Y Kids Ministry Head dito sa Central, which is si Darlene Paningbatan. So yun, mag-donate na. At yung mga pinagmuluan natin sa bahay, mga nakatambak lang, pwede natin i-donate sa ating mga kids. So number 4, Advanced Life Coaching. So yung mga young professionals natin dito, meron tayong Advanced Life Coaching this coming February 9, every Friday, 7 p.m. to 9 p.m. So yung mga nakapag-register na at gusto maging mga life coaches sa YROC and YTR, YROC and YTR affiliates, mga members na rin, may discount kayo ng 1.5 per member. And then sa mga non-affiliate, pwede tayo mag-invite Pwede tayo mag-invite ng mga non-YTR and non-YROCers.
So, yun nga lang, ang kanilang babayaran is 3,000. So yun, advanced life coaching. So, I one of, nag-advanced life coaching, graduate. So lahat ng gusto maging life coach, at enroll na dito sa advanced life coaching natin. Okay? So before we leave, meron tayong discussion questions. So hindi pa pwedeng umalis ang lahat. And yun, after nito may discussion question pa. So let's close this service with a prayer. Okay, let's close our eyes. Lord, thank you for this morning, Lord. Maraming salamat for reminding us, for giving us the opportunity na pagpurihan ka at ma-remind kami sa mga punto mo sa buhay namin. And through this, yung pagbabago talaga sa puso at isipan namin and attitude namin and sa mga lifestyle na ginagawa namin na ikaw lamang ang pagpupurihan namin, pag-worshipan namin. Muli, this will always be a reminder to us na ikaw ang pumagitna, yung Holy Spirit mo, ang always na magpapabago sa amin. At through this, kung kami talaga magbabago, kami i-send out mo at mag-win pa ng mga other people. Muli, through you, yung kingdom mo ay may extends. Muli, maraming salamat for everything. We lift you, we raise you. In Jesus' name I pray. Everybody say, Amen and Amen. And ganyan, may-invite ko po kayong tumayo and let us celebrate once again na tayo ay nabago ng Panginoon today. Naniniwala po ba kayo dyan? Let us clap our hands and for one last time, let us celebrate His goodness. At talagang si Lord ang siyang tanging magbabago lang sa atin sa araw-araw. Go! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. For the one last time, church. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Indeed, God, your love is sapat na sa amin, Lord. And we thank you, Lord, for changing us every single day. Binabago mo yung puso namin. Pinapurify mo kami every single day. Lord, we thank you. We honor you. And we thank you for this opportunity to have fellowship with you and our church mates, Father. Maraming salamat po sa pamilyang ito. We honor you, we love you, and we praise you. And in Jesus' name we pray, Amen.